Yo, good day mga idol. Meron tayo ditong electric pan na binigay sa akin ng tropa. Yan. So, binigay lang sa akin to mga idol. Ang issue daw nito, hindi na umiikot pero umuugong. So, try natin saksak mga idol. Yan, saksak natin. Yan. Tingnan natin. Ayun o. Yan. Kung makikita nyo, nahirapan nga siya umikot o. So siguro ang problema nito mga idol, yung bushing sa shafting nag-stack up. So ngayon kakalasin ko 'tong mga idol. Sa pagkalas nito mga idol, meron yang tornilyo dito palibot. Yan, tatanggalin lang natin. So hindi ko na ipapakita sa inyo mga idol para hindi na humaba yung video natin. Ito mga idol na natanggal na natin. So kaya kung makikita nyo, pre-wheel naman siya. Pero umuugong siya tapos mahina. So check natin yung tanggalin muna natin tong LC. Tanggalin muna natin tong mga idol. Ayan mga idol, yung bushing niya may alog na. May alog na yung bushing. So ngayon, check natin yung capacitor mga idol. Kung okay pa. So problema din na ito mga idol, yung capacitor. Kapag yung capacitor ay okay naman, ibig sabihin sira yung motor na ito mga idol. Ito yung capacitor na sinasabi ko mga idol. Ito yung tatanggalin natin. Ang capacitor niya mga idol, yung value ay 2.5 UF. Tingnan natin kung 2.5 UF pa rin to or kung okay pa. Yan. Tapos bago natin i-check yung yung value nito mga idol, kailangan ma-discharge natin mga idol. Pagdidikitin natin tong dalawa. Yan. Okay? Ngayon, check na natin yung value nito mga idol. Tapos, iset natin yung tester natin sa microfarad. Ay. Set natin sa microfarad. Yan. Tapos, check natin yung value. Ayun mga idol, 2 UF pa. Ibig sabihin, walang problema sa capacitor. Ngayon, ang gagawin natin mga idol, papalitan natin yung bushing o kaya yung shafting. Pero yung shafting, titingnan natin kung okay pa mga idol. Pero may problema yan, alog na yung niya, yung bushing. Ayan. Tapos dito mga idol, ito natanggalin natin yung tornilyo. Tornilyo niya na sa motor dito. 1, 2, 3, 4. So dito, tatanggalin din natin to mga idol. Yan, tatanggalin ko din yan. Para maputol ko tong yung mga wiring niya dito sa loob. Yan. Ito mga idol, ginupit natin dito. Para makuha natin tong buo. So ito ngayon, yung papalitan natin ng bushing. Tanggalin natin yung mga tornilyo mga idol, 4 na tornilyo.
Tapos, ito, itaas natin ng konti mga idol. Parang katulad lang to nung yung isang vlog natin na nagpalit tayo ng bushing, 'di ba? So, ganito lang yung mga idol. Ayan, no. So, yung foam niya mga idol, durug-durug. Yan. Yan, oh, yan. So, yan, papalitan natin to, bushing. Saka itong oil, yung foam niya, papalitan natin kasi durug-durug. Ganito talaga kapag galing factory, yung mga ibang electric fan. Ganito yung foam na nakalagay, durug-durug. So, kapag ganito mga idol, hindi siya makakapag-stack ng maayos ng langis. Kaya, gagawin natin, papalitan natin ng bagong foam. Ito yung bagong bushing mga idol. Bagong bushing. Tapos, ito yung foam na ikakabit natin. Tapos, balik natin ito. Ito huwag natin kakalimutan. Tapos, ito. Lalagay lang natin to sa 3 butas. Tapos, ito. Pangkalang ko yan. Ganito ginagawa ko, pangkalang. Sabay, kukuha ako ng ito, tapos. Yan. Lulubog lang natin to mga idol. Yan. Yan. Okay na. Ganun lang mga idol. Oh, di ba? Nakapagpalit na tayo. So, ganun din yung gagawin natin sa isa mga idol. So, hindi ko na ipapakita kung paano magpalit ng bushing katulad doon. Okay? So, ang gagawin ko na lang mga idol, tatanggalin ko to yung pinaka-clip niya dito. Yan. Yung pin. Tapos, i-check ko yung shafting niya kung okay. Kapag hindi okay, papalitan natin syempre. Okay, natanggal na natin yung pin. Yan. Tapos, check natin yung mga spacer sa washer kung okay pa. Yan, punasan natin na. Ito mga idol, mukhang kaya pa naman ng liha. So, ang gagawin ko dito, lilihain ko muna ng number 1000 na liha. Yan mga idol, yung pino. Yung pino yung ginagamit ko dito. Pang liha. So, gugupit lang tayo dito ng kapiraso. Yan. Tapos, lihay lang natin pag ganito. Ganun lang yung gagawin natin mga idol. So, tingnan natin kung kaya pa ng liha. Tapos, punasan natin. Yan. Diba? Nawala na yung niya. So, kakapain natin kung may lubog tayo makakapa. Papalitan na natin. So, ito wala naman mga idol. Tapos, ayan o. Wala rin tayo nakakapang gas-gas. Sa pagkapa ng gas-gas mga idol, yung kuko yung gagamitin nyo. Yung kuko. Kapag may nakapa kayo dyan na malalim, ibig sabihin, kailangan ng palitan yung shafting. Kasi kapag hindi natin pinatay yung shafting, tapos may nakapa tayong gas-gas mga idol, magagasgasan yung bushing. So, kailangan, wala tayong makakapang gas-gas. Yan. Dito naman tayo sa kabila.
Kapag ganito kasi shafting mga idol, sa mga box pan, medyo mahirap tayo makahanap niyan. Iilan lang yung may mga stock na ganitong klaseng shafting sa mga electronic shop, bibihira. So ang ginagawa ng iba diyan, kunwari ganito yung shafting yung buo, ang ginagawa nila diyan, pinuputol nila, yan, 'di ba ganyan pinapantay nila. Tapos pinuputol nila yung shafting para magkasing sukat na ito. So yun, ganun yung ginagawa nila mga idol. Pinuputol, ginagrinder nila kasi napakahirap talaga maghanap ng ganito eh. Ganitong klaseng shafting, mahirap. Yali-yaliha lang. Nakakapagod to mga idol, pero okay lang. Tapos, punasan. Yan. Wala namang problema mga idol yan. Ito pa rin yung gagamitin natin na shafting. So, tapos, papalitan ko tong bushing na ito sa kabila. So, hindi ko na ipapakita yan mga idol kasi save lang naman yung process dito sa isang pinalitan natin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kapag na-assemble ko na yung motor assembly. Tapos, kung papaanda rin natin, titingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan. Kung magiging okay ba o papalitan na natin ng motor. Itong mga idol na assemble na natin yan, no? Na-assemble na, napalitan na natin ng bushing to, tapos napalitan natin ng foam, tapos yung shafting niya mga idol, yung pa rin yung ginamit natin. Okay pa naman na kuha natin sa pagliliha. Tapos ito yung capacitor niya pa rin mga idol. 2UF to, pero iikot naman to. Kung good yung motor, iikot pa rin to mga idol. Yan. So yan, saksak natin to mga idol. Tapos tingnan natin kung iikot. So lalagyan ko muna to ng ng tape. Yan, para malaman natin para malaman niyo na kung umiikot siya. Yan. So kapag hindi to umikot or umugong lang mga idol, ibig sabihin ang problema ay motor. Yan. So ito sasaksak na natin mga idol. Yun. Eh di ba? Kung makikita nyo, umiikot siya. Kaso pakaliwa yung ikot. Yan, pakaliwa. So kailangan pakanan yung ikot mga idols. So ibig sabihin mali yung pagtap ko dito ng ng isang linya. So kapag baliktad yung ikot mga idol, ilalagay nyo lang sa kabilang capacitor. Yan. So ganun lang. So ito kasi lang to, pang testing lang mga idol. Hindi ko muna siya inassemble dun sa mismong housing niya para malaman ko na kung okay pa. 'Di ba? Yan. Okay, tapos saksak na uli natin mga idol yan. So kailangan kasi pakanan yung ikot eh. Ayun, pakanan siya. Yan. Ibig sabihin, ang problema idol ay yung bushing niya. Alog na kasi yung bushing mga idol kaya hindi siya makaikot ng maayos. Yung capacitor 2UF, pwede pa naman yon pero 2.5 yung yung original na capacitor niya. So nabawasan ng 0.5 microfarad. So ang gagawin ko, papalitan ko siya ng capacitor ng mga idol ng 2.5 or kahit na 2.3 or 2.4, okay lang kasi banana type lang naman yung hélice niya. So mamaya papakita ko sa inyo mga idol kapag na-assemble ko na sa housing niya tapos napaandar na natin. Okay mga idol, nakakabit ko na. Ayan, na-assemble ko na mga idol. Yan. So nalinisan ko na rin siya. So tetestingin natin to mga idol. Number 1 mga idol. Number 2. Number 3, napakalakas niya mga idol. So ang naging problema niya mga idol, yung bushing niya. Alog na yung bushing niya kaya hindi siya makaikot ng ayos. Yan. So yun lang mga idol. Sana nakatulong ulit itong video sa inyo.